mabuhay, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo. Ngayon, ang mundo ay bahagyang bumubukas, nagpapakita ng mga lihim na hindi nakikita ng ordinaryong mata. May mga araw sa kalendaryo na tila ordinaryo lamang, ngunit sa ilalim ng mga numero at pangalan, nagtatago ang mga sinaunang babala, mga hiling at mga pagsubok na humuhubog sa ating kapalaran. Ang ikadwento ng Oktubre ay isa sa mga araw na ito, isang araw na puno ng mga enerhiya na nagtatago ng mga kwento ng kabayanihan, sakripisyo at mga babala mula sa nakaraan. Ang ikadwenti ng Oktubre, sa unang tingin, ay tila isang ordinaryong araw lamang sa gitna ng buwan. Ngunit sa puso ng ating mga ninuno at sa mga pahina ng kasaysayan, ito ay isang araw na may bigat at kahulugan. Ito ay nauugnay sa pagbabago ng panahon sa mga huling ani bago ang tag-ulan at sa paghahanda ng kaluluwa para sa mas madilim na bahagi ng taon. Sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya at pamahiin ay magkasanib, ang bawat araw ay may sariling tinig at ang tinig ng ikadwinta ng Oktubre ay malalim at nagbibigay babala. Ito ay araw kung saan ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga espiritu ay pinaniniwala ang bahagyang kumukupas na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mensahe mula sa iba pang dimensyon, ngunit nagdadala rin ng posibleng panganib para sa mga hindi maingat. Sa kalendaryong Katoliko, ang ikadwentes ng Oktubre ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Artemio, Saint Artemius, isang Romanong opisyal na naging martir dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Si San Artemio ay isang figure ng matinding paninindigan laban sa kalupitan at pagsubok, isang bantayog ng lakas ng loob sa gitna ng matinding pag-uusig. Siya ay ipinagdarasal para sa katatagan sa harap ng mga pagsubok, para sa tapang upang ipagtanggol ang katotohanan at para sa proteksyon laban sa masasamang puwersa, pisikal man o espiritual. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa marami at naging simbolo ng hindi natitinag na paninindigan laban sa kadiliman. Ang kanyang labi ay dinala sa Constantinople, kung saan sila ay ginagalang bilang mga banal na relikya, patuloy na nagbibigay patotoo sa kanyang katapangan at debosyon sa loob ng maraming siglo. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa integridad ng kaluluwa at sa matibay na paninindigan sa kabutihan. Ngayon, dumako tayo sa mga tanda at senyales na maaaring ibigay ng araw na ito sa atin. Mga palatandaan ng kapalaran, mga katutubong pamahiin. Ang ikaduwangto ng Oktubre ay isang araw kung saan ang kalikasan at ang ating kapaligiran ay nagbibigay ng mga pahiwatig. Kailangan lamang nating maging mapagmasid at unawain ang kanilang mga mensahe. Mga palatandaan ng panahon at ani. Malakas na ihip ng hangin sa umaga. Kung malakas ang ihip ng hangin sa umaga ng ikadwinti ng Oktubre, sinasabing magiging sagana ang ani ng mga buwang darating. Ang hangin ay pinaniniwalaang ang nagdadala ng mga buto ng kasaganahan, naglilinis ng lupa para sa mga bagong pagtubo. Ito ay senyales ng pagdating ng biyaya. Maulap ngunit walang ulan. Ang maulap na kalangitan ng walang ulan sa araw na ito ay nagpapahiwatig ng pagiging matabang ng lupa, na angkop sa pagtatanim ng ugat na gulay at iba pang pananim na nangangailangan ng masustansyang lupa. Ang init mula sa araw na pinapalamig ng ulap ay bumubuo ng perpektong kondisyon. Paglitaw ng bahaghari. Ang bahaghari sa araw na ito ay sumisimbolo ng pag-asa at pagtatapos ng pagsubok. Magandang senyales para sa mga may problema o pinagdadaanan. Ito ay tulay sa pagitan ng langit at lupa, nagdadala ng kapayapaan matapos ang bagyo. Mga patay na mahal sa buhay.
Ang pagpanaginip ng mga yumao ay madalas na nangangahulugan na may mensahe sila para sa iyo. Nangangailangan sila ng panalangin o ito ay paalala na huwag kalimutan ang kanilang mga aral at alaala. Minsan, ito ay sinyalis na binabantayan kanila. Puno at bulaklak. Ang mga luntiang puno ay nagpapahiwatig ng paglago, kasaganahan at malakas na pundasyon. Ang mga bulaklak, lalo na kung sariwa at namumukadkad, ay sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan at bagong simula. Ang tuyong halaman or bulaklak ay maaaring babala ng pagkalanta ng pag-asa, pagtatapos ng isang yugto o emosyonal na paghihirap, pagsubok o labanan. Kung nanaginip ka ng pagsubok, paglalaban o pagharap sa panganib, tulad ng dinanas ni San Artemio, ito ay paalala na maging matatag at huwag sumuko. Ang tagumpay sa panaginip ay nangangahulugan ng tagumpay sa realidad na may sapat kang lakas upang malampasan ang anumang hamon. Ang mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga taong ipinanganak sa ika-20 ng Oktubre ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang tapang at paninindigan tulad ni San Artemio. Sila ay likas na matatag, may malalim na prinsipyo, at hindi madaling matitinag ng mga hamon ng buhay. Ang kanilang kaluluwa ay may kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga ilusyon at may malakas na koneksyon sa espiritual na mundo na nagbibigay sa kanila ng malalim na intuisyon. Sila ay madalas na maging mga leader hindi dahil sa pagnanais sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanilang integridad, karunungan at kakayahang ipagtanggol ang tama. Maaari silang maging tahimik at mapagmasid, ngunit kapag kailangan, sila ay nagiging boses ng katotohanan at katarungan. Ang kanilang landas ay madalas na may kasamang mga pagsubok, ngunit ang kanilang likas na lakas at pagpupursigi ay nagdadala sa kanila sa tagumpay. Mga kakailanganin. Tubig na may asin. Sea salt ang mas mainam dahil sa taglay nitong purong enerhiya. Sariwang halaman tulad ng dahon ng kalamansi o tanglad para sa paglilinis at sariwang enerhiya. Insenso, olibanum o kamanyan ay mainam para sa paglilinis ng espiritu. At isang maliit na puting kandila. Paano gawin? Sa umaga, bago magtanghali, magsimula sa paglilinis ng bahay, walisan at punasan ang lahat ng sulok. Pagkatapos, ihanda ang tubig na may asin at halaman. Lakarin ang bawat silid mula sa likod patungo sa harap ng bahay at iwisig ang tubig na may asin sa mga sulok at pinto habang binibigkas ang panalangin para sa pag-alis ng masama at pagpasok ng mabuti. Sindihan ang insenso at hayaang kumalat ang usok nito sa buong bahay. Nililinis ang enerhiya. Habang ginagawa ito, mag-isip ng mga positibong intensyon. Ano ang gagawin? Pagkatapos. Pagkatapos ng paglilinis, buksan ang lahat ng bintana at pintuan kung ligtas upang hayaang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw na nagdadala ng bagong enerhiya. Itapon ang mga ginamit na halaman sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian na sumisimbolo sa pagtatapon ng negatibong enerhiya. 3. Pagbibigay ng salamat at pagbabahagi. Layunin. Ipahayag ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap, palakasin ang ugnayan sa kapwa, at akitin ang mas maraming kasaganahan sa pamamagitan ng pagbibigay. Mga kakailanganin. Simple, ngunit masarap na pagkain na iyong inihanda. At kung posible, maliit na regalo o tulong na maaaring ibigay. Paano gawin? Maghanda ng isang simple, ngunit masustansyang pagkain na maaaring ibahagi. Hindi kailangan ng mamahaling handaan, bawat butil ng pagkain ay sagrado. Ang sino mang lalabag dito ay maaaring makaranas ng kakulangan at hirap sa pagkain sa hinaharap o magdulot ng gutom sa kanyang pamilya. Paiba, huwag magsisimula ng away o pagtatalo. Ang pagtatalo o pag-aaway sa araw na ito ay nagdadala ng matinding masamang enerhiya
sa tahanan at sa relasyon. Ang mga hidwaan na magsisimula ngayon ay maaaring lumala at humantong sa pangmatagalang, sama ng loob, paghihiwalay, o pagkasira ng pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Mahalaga ang kapayapaan sa araw na ito. Huwag maglabas ng damit o basahan sa labas paglubog ng araw. Ang pag-iiwan ng mga damit o basahan sa labas paglubog ng araw ay pinaniniwalaang nag-aanyaya sa mga espiritu, mabuti man o masama, na gamitin ang mga ito bilang sisidlan o dumikit sa kanila. Ito ay maaaring magdala ng karamdaman sa pamilya, lalo na sa mga bata, o pagkadala ng masamang enerhiya sa loob ng bahay. 7. Huwag magbiro o gumawa ng ingay sa mga lugar na pinaniniwalaang tinitirhan ng mga engkanto. Mahalaga ang paggalang sa mga lugar ng mga espiritu tulad ng matatandang puno, balete, ilog, bato o mga kuweba. Ang paggawa ng ingay, pagbibiro o pagdumi sa mga lugar na ito ay maaaring magalit sa mga engkanto o diwata na maaaring magdulot ng sakit, malas o maging pagkawala sa sino mang gumawa nito. Maging magalang at humingi ng pahintulot. 8. Huwag magplano ng mahahalagang paglalakbay o paglipat. Ang araw na ito ay hindi ka nais-nais para sa mga malalaking pagbabago sa buhay tulad ng paglilipat ng bahay, paglipat ng trabaho o mahabang paglalakbay. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring maging sanhi ng mga di inaasahang balakid, problema, aksidente o pagkabigo sa daan. Mas mainam ipagpaliban ang mga ito. 9.